Maya-maya po ay balikan po natin ang issue po ng impeachment laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung yan ba ay may bigat yung inihaing impeachment na kahapon. Pinail po ni Attorney De Jesus. Andre De Jesus. Andre De Jesus na inendorso naman po ni Pusong Pinoy Party List Representative. Sino? Jet Nisay. Jet Nisay. If I'm not mistaken, may parang Wow, pahayag na English si... yun, ha? Wow. If I'm not mistaken. Diba? May pahayag na si Congressman Erice. So, parang Tignan sinabi natin. niya... Marami. Ayan. Oh, Ayan na. speaking of Congressman Ayan. Egay Erice, marami na ang nagbibigay din ng pahayag, pero unahin muna natin si Kong Egay. Nasa kabilang linya po natin si Congressman Edgar Egay Erice, ang Senior Deputy Minority Leader po at kinatawan ng ikalawang distrito po ng Caloocan City. Kong Egay, magandang umaga po. Welcome po muli sa DWICLU Channel 23. Drew Nasino po at John Reyes Calata. Kong? Good morning po. Drew. Good morning, Drew. Apo. Yes. Sama po natin si John Reyes Calata. Kong, maraming salamat Yes, sa inyo John. pong pagpapaunlak. Kong, ano ho ang initial reaction po ninyo nung makarating po sa inyong kabatiran ito pong i-final na impeachment, kauna-unang impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., which is yung last time napapag-usapan din natin na binanggit mo na nga rin yan na meron talaga magpa-file. So, eto na marahil yun. Tama ho ba, Kong? Hindi yan yung kausap ko. Hindi pa ito. Hindi I yan see. yung kausap ko. Hindi. At, hello. Opo, sige po, Hello. go ahead po, Kong. Nabasa ko yung impeachment complaint. Tingin ko, kulang na kulang at tingin ko madali namang madidismiss ito. Alright, so para... Dahil 15 pages merong limang sinaside sila na violation. So, parang walang ganong attachment at alam mo yung kanilang mga allegations doon, kailangan talaga ng mga ebidensya pero wala namang nai-attach kundi parang ang sinasabi nung nag-impeach, naririnig niya lang sa Facebook, sa mga social media. So nag-file na siya na impeachment. So medyo tingin ko hindi talagang seryoso. Hindi magpa-prosper, Kong? Wala. I don't think, kasi binasa ko yung mga articles, Okay. walang mga ebidensya. Pero opo, Kong, itong nag-file si Attorney Andre De Jesus, kilala mo ba ito personally? Hindi ko kilala, ni-research ko na nakita ko na he is the same person na nung nag-file ng disbarment case against Attorney Glenn Chong. Okay. Noong November 2024, noong nagsalita ng hindi maganda si Attorney Glenn Chong laban kay First Lady Lisa Marcos. So, nagsalita ng hindi maganda itong si Attorney Glenn Chong, pinailan ni Attorney Andre De De Jesus. Jesus ng disbarment case sa Supreme Court, si Attorney Glenn Chong. Kaya nga nagtataka ako from dati talagang pinagtanggol niya dahil pinailan niya ng disbarment yung nambastos kay First Lady. Ngayon naman, kinocomplain niya yung asawa ni First Lady ng Nabaligtad na. Kong. Nabaligtad na. So, at hindi ko alam kung ano yung motibo ni Attorney Andre De Jesus dito sa mga ginagawa niya. Pero ang impeachment ay isang napakaseryosong bagay at kinakailangan yung kung may magko-complain ka, dapat talaga may form and substance. Tingin ko wala yung complaint na ina-file. Sa makatuwid, kayo ay kumbaga kampante, naniniwala na ito ay maaari pong mabasura. Hindi, talagang tingin ko basura talaga yung impeachment complaint. Opo. So, kung
Yung isa pang impeachment complaint na binabanggit mo, actually meron pa nga nagbabadya na isa pa. Baka yun na marahil yung tinutukoy mo, yung susunod. Baka makita natin, yung Makabayan Bloc, sabi nila, they will be filing an impeachment complaint against the President and the Vice President. So we just wait for that. And also, another impeachment complaint to be filed against the President ay those who are close to the Vice President. Pero kung pwede bang mangyari yon, dalawang impeachment sa ang Presidente at Vice President? Is it feasible? Lalo na may mga pa lang naman, priority complaint. bills kayo? Complaint pa lang naman yan. Okay. Isang committee naman lang mag-discuss yan, yung Committee on Justice. So, wala naman, hindi naman tingin ko. Mahalaga din na may mga ganyan para makita natin na at least alam nyo naman yung President at Vice President impeachable officers, wala namang ibang aksyon na pwedeng gawin laban sa kanila kundi ang impeachment at mahalaga yung accountability. Kaya dito makikita kung at least kung madidiscuss yung mga inireklamo, malilinawan ng mga mamamayan tungkol sa mga iba't ibang issues laban sa kanila. Kung sinabi po ninyo na may posible pa pong mag-file ng panibagong impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos, knowing na most of the congressmen po suportado yung administration, sa tingin po ba ninyo parang once na maipakita ng Makabayan Bloc, mabigyan ng ebidensya, mapatibay po ng Makabayan Bloc yung impeachment complaint na ihahain nila laban kay Pangulong Marcos, tingin nyo po ba may mga babaligtad na kongresista? Ano mo, it's a political process. So, hindi natin malaman. Depende siguro dun sa mga ebidensya na may lalabas ng mga complainant. Doon natin makikita kung may, siyempre, yung ding public opinion, mahalaga din yan. Mm-hmm. Kaya, yun. Kung may naririnig na po ba kayo kung kailan po target ng Makabayan Bloc na hain po yung impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos? Wala pa, subalit kinakailangan nilang madaliin sapagkat kung itong unang complaint na walang laman ay maunang ma-submit sa Committee on Justice at hindi ma-incorporate, hindi na pwede silang mag-file. Dahil merong 1-year bar rule. Hindi na pwede, sa loob ng isang taon, hindi na pwede uling file ng anumang impeachment complaint. So, kinakailangan makonsolidate yan kung ano man yung ipa-file nila at kailangan sa lalong madaling panahon na i-file nila ito. Kundi, mababaliwala yung kanilang complaint. Opo. Kung sa inyo na rin mismo nanggaling na lack of form and substance, kung magkagayon man ho, bakit pa nila pinail kung wala rin naman pala? What do you, ano po ang sa tingin ho ninyo, ano ba to, pampaingay lang? Or is it a diversionary tactic? Gaya nga nung sinabi ko, kung ito ay may refer ka agad, kasi yung Secretary General had 10 days to refer it to the Committee on Rules. Tapos yung Committee on Rules had 3 days to refer it to the Committee on Justice. So kung may refer na sa Committee on Justice, wala at it's deemed submitted, so hindi na pwede yung iba pa. All right. So mapaprevent na yung iba pang complaints laban sa Pangulo kung ito ay may refer na sa Committee on Justice. Kaya ito yung kailangan na bantayan natin. Kung ito ba ay ginawa para lang ma-prevent yung ibang mga complaint na laban sa Pangulo. Yung ika nga kasi hindi naman madaling gumawa ng impeachment complaint. Ito 15 pages so siguro kung bulto-bultong dokumento yung marami yan. Ilalabas mo para patunayan yung mga charges mo. Kaya sa tingin ko yan yung maaring mangyari.
Kung regarding naman po, lipat naman po tayo, di ba parang may mga napapabalita na rin po na parang may inilulutong impeachment complaint naman po laban kay VP Sara. Since nung nakaraan po na may naghain po ng mga impeachment complaint laban kay VP Sara, naiusad naman po yon sa Kamara. So nailipat naman po yun sa Senado. This time, nagpalit na po ng liderato yung Senado. Sa tingin po ninyo, uusad na po, magkakaroon na po ng aksyon ng Senado? Well, balikan sa simula, ibang kongreso ito, Back to 20th zero Congress pala. to. So saka may mga bagong rules na itutupad dahil nga sa base dun sa Supreme Court decision na dapat ito ay dadaan sa Committee on Justice, hindi na pwede yung magpipirma lang yung 1/3, diretso na. Ngayon, kailangan dumaan sa Committee on Justice at kailangan mabigyan ng due process kung sino man yung inaakusahan. Kaya mas mahabang proseso. Alright, so ang kailan ang balik ng session, Kong? So tama Sa Monday. Monday na. So Monday. palagay na abangan natin yan by Monday kung yan ba ay uusad o kung may mga panibago pang susulpot. Baka meron pa ho kayong mga karagdagan pang panawagan, payo, lalo po sa pagbabalik ng session. Kung of course yung mga meron din siyempre mga mahalagang panukalang batas na dapat pa hong talakayin at dapat Ang mahalaga dito ay yung mga makapagbibigay ng tunay na reforma yes. at makapagbibigay ng solusyon dito sa mga nangyayaring kaguluhan dito sa ating bansa, lalo na sa pagdating sa korupsyon. Kami ng Liberal Party ay may mga isinusulong na panukala. At yung iba, sinabi ni Presidente, Anti-dynasty. ay pina-prioritize niya yung anti-political dynasty. Yes. At sa I think sa ika-27 sa January 27 ay magkakaroon ng hearing yung Committee on Suffrage and Electoral Reforms. Ito yung dapat na bantayan ng ating mga mamayan dahil sa tingin ko isa sa pinakamalaking ugat ng korupsyon sa ating bansa ay yung patuloy na papataba ng mga political families. Nawawala ng check and balance ang ating gobyerno dahil kung sila nasa executive, sila pa sa legislative hanggang barangay, di ba? Sila-sila na lang. Nawawala na ng pagkakataon yung mga pinakamagagaling dahil walang equal opportunity or access sa public service at nagkakaroon na ng monopolyo sa kapangyarihan sa ating bansa at sa mga bawat lugar sa ating bansa. At ito yung tingin ko yung pinakamalaking ugat ng korupsyon. Pangalawa, yung sinusulong namin na yung Independent People's Commission o Independent Commission Against Infrastructure Corruption, yan yung dapat na maisabatas. Nakita naman natin na yung ICI, wala na. Wala na ulo. Patay na. At yun namang sa Office of the Ombudsman, naniniwala ako na ito ay hindi magiging transparent, ito ay magiging mabagal. At siyempre dahil napakamalapit ng ombudsman ngayon, ipinilit na siya ng Pangulo na siya ang magiging ombudsman, tingin ko pagdududahan ano man yung magiging resulta ng kanyang investigasyon. At mahalaga, kahit matagal ang investigasyon, basta may kredibilidad yung mga nag-iimbestiga, may sapat na kapangyarihan, may pondo, may mga sapat na tauhan, hindi katulad ng ICI. So, yun ang mahalaga. Kahit na matagal, importante. Saka alam mo, Basta umuusad. usad. Naniniwala ako na hindi lang naman yung mapanagot ang dapat asikasuhin. Kailangan talaga malaman yung katotohanan para makagawa ng mga batas para mapigilan na sa mga susunod na panahon yung ganitong uri na nangyari na pinakamalaking Grabe, ano? pandarambong sa kasaysayan ng Pilipinas. Alright, marami pong salamat Kong Egay sa inyo pong oras. Abangan po namin ang mga susunod pang pahayag po mula po sa inyo. Lalo po sa pagbabalik po ng session sa Lunes. Marami pong salamat, Kong. Magandang umaga po. Salamat, Morning, sa Kong. John Drew. Salamat. Opo, salamat Sige po. po. Good morning din po
si Congressman Edgar Egay Erice, ang Senior Deputy Minority Leader at Caloocan City 2nd District Representative.